So, ito yung sinasabi kong singit, no? Meron palang projection formula sa trigo. Yan, ito bagong knowledge. Hindi ito itinuro, Hindi ito itinuro. But ito raw is parang alternative, no? Alam natin na kapag two sides in an angle, cosine or sine law. So, kung gusto mong gumamit ng cosine law o law of cosines ng hindi diretsahan, okay, pwede mong gamitin yung projection formula. So, ayan, sarili ko example tong itong projection formula. Yan yung formula niya, yung A is equal to B cosine C plus C cosine B. So, kung ayaw mong gumamit ng cosine law o law of cosines, pwede kang gumamit ng projection formula. Well, nag-compare naman ako with the same given. Ang difference is nasa 1 point something, 1.5 something. Pero okay na yun. Hindi naman siya napakalaki, isa't kalahati lang. Kumbaga sa sides, 1.5 units lang ang difference niya. 1.55 to be exact. Katiting lang yung katiting lang yung difference niya. Pero kasi sa scale, no, in terms of drafting, malaki na yun. And kung answers, medyo malaki na rin yung yung 1.5. Pero medyo malaki. Ibig sabihin, hindi siya ganun kalaki, pero considerable na yung laki. Kasi 1 point something na. But ang prerequisite dito sa projection formula is yung law of sines o yung sine law. So, kaya na sinasabi ko, di ba, ang daming sa math o sa trigonometry, may ways ka para mag-solve, may mga formulas kang magagamit. So, isa ito sa mga rules o isa to sa mga methods na pwede mong gamitin if you're given two sides in an angle or two angles and one side. So, yun lang po.